Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping ko, may gusto lang po ako na i-share sa inyo sa naging pahayag naman na update ni Vice President Sara Duterte na binasag niya na ang katahimikan about sa naging controversial na nasabing mga confidential fund. Oo, ito nga po mga ka-action, ayan, wag na natin patagalin, panoorin na po natin at pakinggan na ho natin ang nasabing video. Tigilan ang pamumulitika dahil malayo pa naman ang presidential elections. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte matapos siyang tanggalan ng confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kahalagahan ng aking trabaho, binasag na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang katahimikan matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuang hinihinging confidential funds ng bise, 500 million pesos para sa Office of the Vice President, habang 150 million pesos naman sa Department of Education. Pinasalamatan muna ni VP Sara ang kanyang mga taga-suporta. Batid daw niya ang sentimiento nila sa issue ng confidential funds na ayon sa bise ay pawang pamumulitika. naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, may oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. matatanda ang kamakailan lang ng depensahan si VP Sara ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya humihingi ng confidential funds. Binanatan din ng dating Pangulo si House Speaker Martin Romualdez na bumibelo na raw para tumakbong presidente. May pahabol pang panawagan si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Wala pang pahayag ang Kongreso kaugnay sa mga pahayag ng Vice Presidente, pero kanina nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahanga-hangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representatives si Romualdez dahil sa anila'y huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping ko, napakinggan na po natin at napanood natin ang nasabing video. Ang ganda sana ng speech ni Sara kahit short lang, no? Oh, di ba? Parang nalungkot siya sa pananalita niya na nawala na talaga siya ng confidential fund, di ba? Ang laki sana ng pera na yun. 650 million. 500 sa OBP, 150 sa DepEd. Ano yung pahabol niya? Huwag magpapaapi. Ang ganda pakinggan, Vice President Sara Duterte. Oo, tama ka po. Huwag magpapaapi. Pero hindi nyo na po masisi ang taong bayan kung binabatikos po kayo about sa nasabing confidential fund na inubos mo sa loob ng 11 days. Siguro kung nagbigay ka ng magandang paliwanag at nagpresent ka ng mga resibo, hindi naman siguro magkaganito ang taong bayan, lalong-lalo na ang iilan sa inyong mga taga-suporta na nagbigay din ng kanilang pahayag na hindi nagustuhan ang iyong pahayag about sa mga kumukontra sa confidential fund. Kahit ako mismo, hindi naman sana ako magbunga Vice President, kung nagpakita ka lang ng resibo at
nagpaliwanag ng maayos. Yun lang naman sana ang mga gusto ng taong bayan ang malaman ang katotohanan kung saan ginamit ang nasabing confidential fund na 125 million pesos. Kung nagpakita ka sana, edi sana, hindi ganito ang taong bayan. Napakasimple, Vice President Sara Duterte. No? Kaso, wala kang pinipresent, kaya ito, patuloy ka po na inano at tuluyang kang tinanggalan. Nakakalungkot yan para sa'yo, no? Pero sa maraming Pilipino, sobrang tuwang-tuwa ho sila. Di ba? Ang sakit, no? Ang sakit na mawalan ka ng budget. Di ba? Na kung saan nasanay ka na sa nasabing confidential fund. Pero nung naging vice ka, nawalan ng tuluyan. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping plugin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chidi Action Man. Good evening everyone. Beautiful.